Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Andrea Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Laszlo Campo Seminar Edition. At ngayong araw po ay May 23, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay imputation. Alam mo ba na perfect ka na? And yung scripture po natin ngayong araw ay Romans chapter 4 verse 3. And yung concept po ng imputation is ito po yung to improve. Impute means to credit something to someone's account. In the Bible, God imputes Christ's righteousness to us, meaning He considers us righteous because of what Jesus has done, not because of our own works. Similarly, Adam's sin is imputed to all of humanity, means we inherit a sinful nature. However, in Christ, the righteousness of God is credited to us, and our sins are forgiven. This divine transaction is the foundation of our justification. And yung scripture po natin na Romans 4 chapter 3, sabi po dito, what does scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. And sa Tagalog po, ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at hindi dito. Dahil dito siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. And yung scripture po natin ngayong araw ay yung teaching po natin is teaching number 1 is righteousness is not earned but imputed. Sabi po dito na yung righteousness ay hindi po ito ina-earn, hindi po ito pinapalago or iniipon natin, but ito po ay inimpute sa atin, like nung sabi nga po nung si Adam ay kasalanan, is yung mga kasalanan po na yun is pumunta po sa humanity na parang ito po ay namamana, ganun. Dahil nga po nagkasala yung una, so magkakasala po tayong lahat. And sabi naman po dito na yung righteousness, hindi po ito ina-earned natin, kundi ito po ay mana or binigay po sa atin nating Panginoong Diyos. And teaching number 2, our sins are covered by the blood of Christ. Sabi naman po dito na yung mga kasalanan po natin, nawala na po ito at natanggal na po ito, kinovered po ito ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. And teaching number 3, our obedience is a result of faith in God. Sabi naman po dito na yung obedience po na ginagawa natin is, ang resulta po nito is yung faith na atin sa ating Panginoong Diyos. And application number 1, rest in the righteousness of Christ. Sabi po dito na tayo po ay mamahinga, rest or tumira doon sa imputed na binigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ay isang righteousness. And application number 2, rejoice that our righteousness comes by faith. Sabi po dito na tayo po ay magsaya na yung binigay sa atin na righteousness ng ating Panginoong Hesukristo ay galing po ito sa ating faith, pananampalataya. And application number 3, remain obedient as evidence of faith in Christ. Sabi po dito na tayo ay patuloy na maging obedience or may ugaling obedience sa atin, na ito po ay nagsisilbing ebidensya na tayo po ay may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.